Hello mga guys. So LED signage ulit yung i-vlog natin for today. So try natin i-trouble tong signage ni All Day. So kung mapapansin nyo, nagbi-blink yung symbol o yung pinaka logo na araw. At saka yung sa bandang dulo yung CAT, yung MAR wala na. So ito ang ito-trouble natin ngayon. Panig tayo sa taas para makita natin. Ang kailangan natin makita dito is yung mga power supply nya. So susukatan natin ng voltahe kung ano yung lumalabas na voltahe ron. So ewan ko kung matitrace natin yung mga nagbi-blink, kung anong sukat no sa multitester. So tingnan natin kung nagpi-flicker no sa pointer ng multitester natin. So papakilala pala ako pala si Ray, POM Ray, and welcome to my channel sa POM Ray TV. Empleyado ako ni All Day, under ako ni Service Master Faithful Value o yung FMI. So ako yung maintenance nila mula sa electrical hanggang sa lahat, multi-skill. So ngayon ang focus natin, hanapin natin yung pinaka power supply ng LED signage nila. Nahiya ko, ihi muna tayo. Uwi! Kuha tayo ng gamit. Tester, tsaka to tips ko. Kuha tayo ng electrical tape. So ito ang gagamitin.
Merong pagbabago sa signage natin, no? So tandaan nyo, kapag mahina na yung power supply, yung output nun ay bumababa rin. O yung power supply kapag mababa na yung output, ang nangyayari sa mga LED mo, kung di magbiblink ay patay na siya. So ngayon, ginawa natin yung kanina na ilipat yung isang circuit. So ito na yung resulta. Okay. So mapansin nyo yung logo ay okay na siya, hindi na siya nagbi-blink. Pero ang problema yung doon pa rin sa ket, yung dulo, yung KPP. So medyo lumakas siya doon pero nagbi-blink pa rin, no? So kung ubra, ilipat pa rin natin yung sa ibang circuit. So yung power supply nito, magkasanib sila nung logo at saka nung ket. So kaya halos wala ng ilaw kanina at nagbi-blink. So yung voltahe naririnig na sukat natin is 9 volts lang. So medyo lumakas lang yung ket pero nagbi-blink pa rin. So ilipat na rin natin to sa ibang power supply. So tingnan natin. Yung R mark. So to-trouble ko rin yung wiring niya kung ano problema. Guys, kung bago ka sa channel ko at interesado ka sa mga ginagawa ko, subscribe ka para updated ka sa mga video kong darating. Click mo na rin ang notification bell, yung notification bell na. Kung may katanungan kayo, comment lang sa comment section. Ito yung power supply. Okay na siya, yung RMAR na lang. So ito nga yung na-trouble ko dati na yung wire ang problema, punta sa labas. Problema ay walang access sa taas to. So kailangan umakyat ka talaga ng manual sa bubong. Wala siyang access. So kailangan pa ng permit. Or after store hours pwede mong panikin. So kaya contractor na to. Ang kailangan nila is merong scaffolding. Ayaw nila magpapanik ng hagdan lang. No, gumana yung dating tinotrouble ko na akala ko wire ang problema. So tingnan nyo, may ilaw na, nagbi-blink na siya, no? So ito, ang problema nito is power supply na lang. So ilipat natin do sa malakas pang mag-ilaw o malakas pa yung voltahe ng power supply. So good ang wiring pala nito, no? So yun, no, nawawala lang, no? Biglang nawawala siya. So i-try natin do sa malakas na power supply. Hanapan na lang natin ng mataas na ampere yung power supply. So ito 30 amperes to. This is 25 amperes. Yun natin kung pwede dito, ano bang ampere nito. So ito mas mataas, 33.4 ampere. So ang loading lang na nilagay ko dito is isa lang. So i-top natin dito yung RMAR. So ito yun sa temporary. Nilagay ko dito sa temporary na 9 volts lang yung output niya. So i-top natin dito.
success tayo sa pagtotrouble natin sa all day supermarket na signage, no? So kita nyo gumagana na lahat. Mga ka-electrical okay na, no? So medyo nakatipid tayo dito kasi kinote na kami ng contractor dito. Umabot ng 125,000 ang quotation nila. So eto, confirm natin na walang problema yung wiring. So yung mga power supply lang. So kailangan lang natin na mag-add ng power supply kasi nga pinagsapi-sapi na lang natin dahil nga kailangan natin mapagana. Mas maganda kasi naka single na power supply sila o separate. So kaya niya naman hanggang dalawang circuit do sa isang power supply. Pero sa ngayon nagbi-breakdown nga yung mga power supply natin dahil taon na rin ang binilang doon. Kaya pinagsapi-sapi muna natin, antayin natin yung delivery ng bagong power supply at parating na rin naman yun. So kung bago ka sa channel ko, paki-subscribe mo naman, i-click mo yung subscribe button dyan at pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga video pang darating. At like mo na rin ang video na to kung mahilig ka sa mga pagre-repair at electrical, tungkol sa mga electrical works, DIY. So please, thank you, God bless.